Top 10 ay ang pagpuna niya kay Apok na di umano'y isang underground rapper pero kumagat daw sa isang sikat at mainstream na TV commercial. Kala ko ba grassroots ka? Ngayon, cash rules na. Tong purista kasama sa commercial ng Mountain Dew may dance moves pa. Dalawang flavor na tuwag na lalaban. Eh di mas mainstream ka pa ngayon kaysa kay Dao Mingsu. Katiting pa yung karisma si Mr. Underground sumabit lang sa commercial, gusto na maging isang artista. Wow. Wow. Kinuha din ako ng Mountain Dew, pre. Pero di ako sumayaw ng ganon. Orange with the blast. Alam mo na live wire, hindi umatras. Sa commercial, naka-orange yung purista. May mga dancer pang kasama. Walang yaka. Kakapiranggot na nga lang yung respeto ko sa'yo na wala pa. Nasaan na yung paninindigan, tol? Ano? Maang-maangan kunwari? Pinagpalit yung honor para sa honorarium. Nakalimutan mo yung pinaglalaban mo dati. Top 9 ay nang ibulgar niya ang isa pang uprising na si Goryong Talas na di umano'y nawala daw ang angas sa ginawa sa kanya ng isang miyembro ng Shots Fired. Nung binatukan ni Rendon si Kiko Matos, naalala mo si Don G. Horror yung tugtugan pero bobo sa suntukan. Pagkatapos niya madagukan, di na nakagalaw ng tuluyan. Ikaw lang yung kilala kong nabatukan bago nabulunan. At dahil Gio at Jerry, kala niya may G to G na pero nung inaya siya ng man-to-man, bigla siyang natauhan. Nung binatukan ka sa harap ng lahat, mukha kang kawawa. Sa lakas ng pagkakasampal, tanggal lahat ng tutuli mo mula pagkabata. Nabatukan ka dahil sa mga hirit mo na corny. Yung tunog parang dong, literal na donji. Nanigas sa takot nung hinampas. Di na nakalingon. Gustong tumakas kaso parang nakatapak ng patibong. Biglang nawala yung angas. Duwag ka kasi tiyong. Tumiklop yung talas na parang balisong. So sobrang lakas ng batok na bingi. Tabingi pa yung leeg. Daig pa na baril kasi shots fired yung huli niyang narinig. Nagmukha siyang Becky. Di nakagalaw, tamang steady, parang nategi. Sabi niya, Tom la lang daw, di pa siya ready. Dinaga, walang nagawa kay Jerry. Tinawanan ka pa ni Apok kasi yung palad sa batok talagang baon. Sa sobrang lakas, masakit pa rin kamay ni Donji hanggang ngayon. Top 8. And speaking of shots fired, this time ay nakaengkwentro niya naman ang isa ding sikat na miyembro nito na si Price Tag. Meron siyang kanta. Ang sabi, millionaire daw siya. Ang tindi nito. Hindi mo nga mapaayos yung kisame nyo. Real talk. Di ba nag-video siya sa bahay nila? Nakaubad pa, litaw yung... Ang angas-angas, pagtingin ko ng background, sira yung bubong. Tangina, may nalalaman. Sa bahay nila, centralize yung aircon kasi bukas yung frigidaire. Top 7. Speaking of another undefeated MC, ay ibinulgar niya rin ang di umano'y pagnanakaw daw ng linya ni Mot sa isang OFW na battle MC sa Japan. Eto na ang revelasyon. Yung ABS-CBN niya na linya, mga pare, aking napag-alaman, na ginaya niya lang yon doon sa OFW na battle rapper sa Japan. Kung piling mo tira mo angat sa akin, well, nagkakamali ka. Dahil isang line ko lang ang sisira ng iyong mga round na parang logo ng kapamilya. Kaya pala mala TV5 mahina. Literal ngang most underrated ka sa liga. Habang ako, parang logo ng kapamilya. Kasi kita mo naman, kada rounds, pasok yung linya. Palakpakan! Palakpakan! Palakpakan na kami kamuna. Ang pangalan ng pinagayahan, Michael Joe. Subukan nyo panoorin yung Ultimate versus Michael Joe. Malamang ikabatrek nyo. Sobrang nagandahan ka doon sa bara ni Michael Joe. Ginamit mo. Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ. Ganyan mamuna. Para kang kurakot sa customs, pati OFW ninanakawan mo pa. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. Top 6.
Matapos ratratin ang dalawang undefeated ay inasinta niya rin noon si Target. Grabe sa kiligili! Hindi nakakayanin ng tawas! Yung pabango na ninakaw, dinitipid pa, kalahati pa lang yung bawas! Nagnakaw ka ng pabango, may CCTV, tarado ka ba? Dalawa lang ibig sabihin yan, wala ka nang pambili, tapos mabaho ka pa. Kakanakaw mo sa Uniwide, nawili ka pa nga, dapat sa'yo, putulan ng kamay, pati daliri sa paa. Di ba tropa mo sa Enigma, ba't di mo sabihin sa kanya? At aminin sa madla na ininakaw mong pabango. Bambini lang pala. Top 5 ay isa uling classic matchup at ito ay sa panahong bad boy pa si Saint Ice na binulgar niya naman bilang Mama's Boy. Tanong-tanong ako sa Ronak at marami kaming nalaman tungkol sa'yo. Lahat ng sinusuot niya mamahalin, king maselan to. Ang masakit pa nun. Lahat ng yan. Pinapabili mo lang. Airmat mo. Oo. Hindi nagkakasundo yung mga magulang mo. Ano? Tama, di ba? Nahirapan sila kasi lagi kang nasa gitna ng kama nila. Tuwing maharot tong si Ice Rock, sinasabihan siya ng airmat niya ng Iho, huwag ka malikot. bago pumasok ng CSB, nilalagyan ba siya ng Bimpo sa likod. Mama's Boy. Tapos sumastak, alam mo, mapanganib. yung bala may curfew din. Tulad ni Balakid. Lapit mo to, lapit mo. Alam kong kakaba-kaba. Hindi nakakapagtaka. Mga jokes namin. Real talk. Kaya natataranta ka. Kumbaga, Puro icebreaker. basag ka talaga. Kasi nakakatawa na tapos nasasaktan ka pa. At alam niyo ba? Talagang konyo tong si Ice Rock. Pagising sa umaga, Suot ng Haisa. sakay ng Hilux, Suot ng Aima. diretso Starbucks. Ganyan si Ice Rocks. Sa 4 ay nang ibulgar niya ang nangyari noon kay G-Clown matapos ito matalo kay Looney. Nung natalo ka kay Looney, di ba nasa gilid mo ako? Nung narinig ko yung hikbi mo, naawa ako talaga. Pero nung may tumulong luha, dun na ako natawa. Ang dami mong alibay! Kesyo patok sa iTunes at Spotify, superstar mala ate guy, feeling mandirigma, tapos na yung battle, tsaka nag-battle cry. At syempre, ang sikat na haka-haka noon na naihian niya raw si Sinyo. Pag hindi ako nakapagpigil, kanyang leeg masasakal. Pag siya naman di nakapagpigil, naiihi sa salawal. Nung inihian mo si Sinyo, ako'y tawang-tawa. Ang panghihinayang ko lamang sayang, di siya nakanganga. And speaking of Sinyo, ay ibinisto niya rin ito sa ating top 3 at top 2. Yung syota niya pinagtatanggol no? Sa rebat tinotodo. Pero lahat tayo binobobo. Mahal mo naman pala yung tao Bakit mo niloloko? Yung buhay mo ay bukas na libro. Kaya alam na namin na organizer yung kabit mo. Pati jowa ni Kamandag, inahas. Yan ang moves ni Sinyo. Kaya mo pala pinagtatanggol yung jowa ni Kamandag kasi tutuklawin mo. Congrats! Ganda ng kanta mo. Bon appetit. Talagang ikay mapapakain. Ingat ka, baka marinig ni Flo G, baka gayahin. Kanto, di mo malaman kung nananadya ba o aanga-anga. Minsan na nga lang maglalabas ng kanta, manggagaya pa. Mahiya ka nga. Most viewed ka pa naman, baka sabihin ganyan mag-rap pag Pinoy. Dahil sa'yo, yung Chuck Taylor naging corny na sapatos. Pag gumawa ka ng kanta, Flo G na may pagkawamos. Buti si Joker naghanda. Yung best performance na iraos. Pero alam na natin yung nangyari sa best performance ni Heath Ledger pagkatapos. Top 1 ay nang ibunyag niya ang lihim na kabulastugan ni Bagsik sa likod ng kamera. Disclaimer, maaaring gawa-gawa lamang ang mga ito. Ganun pa man, nasa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. Pumunta ng tundo, nagpalit ng kuta. Doon may mayaman siyang nilaseng kaya madali niyang nakuha. Ang bata pa nung yari ka sa kuya. Dinala niya sa kwarto. Nung narinig niya sumuka, pinipitas niya agad kahit di pa hinog yung bunga. Panay kambyo, tong sigarilyo, talaging tagli.
Sobrang clutch mo para makaahon, talagang nagminor ka muna. Yung ginagawa mo, X. Wala pa silang 18. Trip ko sanang pugutan tong race, pero mas gusto ko na ipalit ulo siya kay J-King. Huli, pero di ko lang, oh. Malaya. Unlimited chili garlic yung sinuhol niya sa mama. Ang problema, di marunong makisama. At dahil hindi gumana yung unang ginawa niya, nanakot na ikakalat niya yung litrato ng dalaga para iurong yung demanda. Pahiya ka. Nung sinabihan ka ni Sequence na may pinalaglag, naiintindihan kita. Pero alam mo kung ano, pinagkaiba nating dalawa. Yung sa akin gawa-gawa lang, yung sa'yo nangyari talaga. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.